Netong nakaraan may nag-comment nga sa atin dito tungkol sa paggawa ng sticker and tungkol sa paggamit ng ating mga platter cutter. Sabi niya dito, sir, paano yung gagawin kapag 2 passes na and dun sa pangalawang pass nalilihis siya ng konti. So mga tropa, na experience ko din yung mga ganyang bagay. Kagaya nga ng sinasabi nyo, kagaya nga ng mga kino-comment nyo dyan, lahat ng mga possible na tinatanong nyo dyan, na-experience na natin yan dito sa ating small printing. Kaya naman sineshare ko sa inyo kung paano nyo maiiwasan yung mga ganitong bagay. Eto base sa experience ko, pero depende na lang din siguro kung hindi sa inyo mag-work etong isi-share ko sa inyo. Kasi alam nyo yun, baka iba-iba pa rin tayo ng mga senaryo na nangyayari. Pero sa akin, isi-share ko kung paano ko na-experience to at kung paano ko siya na-fix. So dito, nakikita ninyo mga tropa, sa isa nating camera, ito yung ginagamit natin sa ating platter cutter na cutting mat dito sa ating Cameo 4. Etong brand na to ay third party na siya, meaning hindi ito yung pinaka-original na cutting mat ng ating Cameo. So bakit pa talaga nalilihis dun sa pangalawang pass? Ito yung pinakapaliwanag ko dyan. Bumabakat yung mga previous natin na cut kasi kapag nagda-die cut tayo, nadadamage din etong mga cutting mat dahil hindi naman to permanent. Kumbaga, isa to sa mga consumables natin dito sa ating printing business. Once na sobrang dami ng damage niyan, kailangan mo na siyang palitan. So, bakit kailangan palitan? Kung nakikita ninyo dito sa camera natin, sana nakikita nyo ng malinaw, meron siyang mga bakat-bakat ng mga previous cut. Meron siyang straight line, meron siyang mga pabilog na mga sugat-sugat. So, hindi siya nag-automatic healing mga tropa. Hindi siya kagaya ng mga cutting mat na mga kulay green. Ito, yung kagaya ng ganyan. Yung may sinasabi na self-healing. So, eto, once na sobrang dami niyang sugat na, kapag nag-straight cut kayo mga tropa, once na bumaon yung inyong mga blade, dito sa mga previous na guhit-guhit, once na tumama siya dun sa may pinaka-circle, maaaring tumabingi yung inyong mga cut, maaaring tumabingi yung inyong mga blade ng inyong mga platter cutter. So, ganun din sa pagka-cut ng circle, na-experience ko din yan. Yung unang cut ay sakto, yung pangalawang cut ay sablay na kasi nga tumatama siya dun sa straight line naman. Kapag straight line, kapag tumama siya dun sa circle, syempre medyo tatabingi yung pinaka-blade natin, yung pinaka-tip, yung pinaka-edge tip niya. So, ang tendency, babalik ko yung cut. Ganun yung nangyayari. So, paano nyo ba may iwasan yon? Mag-self-assess kayo ng inyong mga materyales. Kagaya nga na itong consumables ninyo na cutting mat. Ano yung mag-self-assess? Palagayin ninyo sa sarili ninyo. Kumbaga, i-estimate ninyo sa sarili ninyo kung pwede pa bang gamitin yung cutting mat na yon. Kung madalas nang tumatabingi, bumili ka na ng bago. So, eto yung nagiging solution ko dyan. Bumibili ako ng bago and, syempre, once na meron ka ng bago, madadamage pa din yan. So, tansyahin nyo kung ilang buwan yung aabutin or kung nakakailang cut kayo bawat month ng mga sticker. Kung marami na siyang damage, dapat meron kayo palagi na stock na ganitong cutting mat or kung ano man yung ginagamit nyo, mapa original or mapa third party, kagaya ko. Etong mga ganito, nasa 200 plus ko lang siya nabibili and 3 piraso na siya. So, mabalik tayo dito sa ating screen. Nakikita ninyo naman mga tropa, Silhouette Cameo Cutting Mat. Ito yung pinaka-original, 950. So anong pinagkaiba na itong original cutting mat? To tell you honestly, medyo manipis siya kung ikukumpara mo sa mga third party na kagaya nga ng nakikita ninyo dito sa camera natin. So bakit hindi ito yung ginagamit ko? Kasi mga tropa, syempre nagbi-business tayo. Kailangan natin na sumide hustle or yung tipong dumiskarte para kahit papaano medyo malaki-laki yung kikitain natin, 'di ba? So kagaya nga ng ganito na nakikita ninyo, 950 siya, syempre ilang months ko lang siya gagamitin, bibili na naman ako ng bago, 'di ba? So syempre meron akong kahit papaano na binibili dito na medyo mura-mura. Eto nga nakikita ninyo, 200 plus lang siya, 5 piraso na, and 173, 3 piraso na, medyo nagmura. Dati 3 piraso nito, 200 plus pa, 'di ba? Kung gusto niyo mag-avail ng mga ganito, ilalagay ko na lang sa description. And kung gusto niyo naman ng original, kung medyo maselan kayo sa mga pagbi-business dyan, syempre isipin nyo baka masira yung inyong mga platter cutter. Mga tropa, walang immortal na gamit, 'di ba? So eto yung ginagamit ko din dati, yung
standard tack na nakalagay. Medyo mura-mura siya, pero syempre para sa akin as a business owner, para makatipid pa rin ako, hindi ko to na ginagamit. Nakapag-try na din ako nito, 500 pesos din siya. Ayan o, 'di ba? Medyo mas mura siya kung ikukumpara mo dito. Pero syempre medyo mabilis din maubos tong mga ganito eh. Minsan tsambahan ka lang din makakakita ng ganito na murang presyo. Kaya nga ako, ang ginagamit ko na lang ito, yung alternative or yung third party, 173. Ilalagay ko sa description lahat ng mga materyales na binabanggit ko, no? Para hindi kayo mauto ng kung sino-sino man dyan. At mga tropa, warning na rin sa inyo. Eto mga tropa, wag nyo na tong gamitin etong mga colorful na to. Medyo hindi siya sakto para sa akin sa Cameo 4. Ayun lang, share ko lang yung experience ko. So, yung ganito kong biniling cutting mat, nasayang lang, tinapon ko na. Kasi hindi talaga siya sakto, as in hindi siya sakto. Kahit na nakalagay dito 12 by 12 inches na kaparehas na itong isa, eto mas saktong-sakto talaga siya. And etong brand na to, kahit papano, may time din na medyo sobra siya ng konting-konti lang na minimal na error. Pero eto talagang lagpas-lampas yung sukat nito eh. Pero syempre, dito sa channel natin, kung gumagana sa'yo etong ganitong bagay, good for you, diba? Pero ayun nga, share ko lang yung experience ko sa paggamit netong colorful na ganito. So nag-stick na lang ako dito. So gaano ko ba kadalas na gagamit etong cutting mat na to? Sa akin tumatagal siya ng mga 2 to 3 months, depende kung sobrang dami kong customer. Syempre kapag nagda-die cut ka, nadadamage talaga yung ganitong cutting mat. Lahat naman yan kahit original. Ang madalas na makapagpa-damage sa akin yung mga circle. Talagang yung circle kasi kapag ganito yung design ng customer ko, talagang dinadie cut ko siya. Kasi ang bilis lang din netong ma-die cut eh. Isang bilog lang to eh. Ang pinakamahirap i-die cut, yung mga sobrang daming shape or yung sobrang dami ng mga kanto-kanto. Doon ako nahihirapan eh. Mas okay pa talaga yung, alam mo yon, yung tipong straight lang or circle lang. Ito yung mga mahirap i-die cut, yung talagang medyo uulit ka at uulit ng passes. 'Di ba? So yung passes, kung hindi nyo alam yon, ayun yung dami kung ilang beses siya iikot or kung ilang beses siya magkakat. Ito yung mga karaniwan na mabilis makapudpod or makapurol. Ito, yung sobrang daming corner, yung mga ganyan. Pero yung mga straight line lang, ayan, and yung mga circle, okay lang din na i-die cut, smooth na smooth, mabilis ikat. Kaya nga kung nakita nyo yung damage dun sa ating cutting mat, puro circle yung usually na naka-damage doon. And natural lang talaga yon sa ating cutting mat. Kung medyo baguhan kayo sa paggamit ng mga platter cutter at kung medyo nanghihinayang kayo na nakikita ninyo na nadadamage yung inyong mga cutting mat, normal yan. Huwag na kayong gumamit ng mga ganitong platter cutter kung medyo sobrang selan nyo. Inuulit ko, consumables, etong mga cutting mat natin, 'di ba? At kung ayaw nyong gumamit ng mga cutting mat, mag-try kayo ng ibang mga platter cutter, kagaya ng mga Kuyi, na mga brand na hindi na kailangan ng... So, ayun lang, kasi dito sa Cameo 4 or Cameo 5, kaya ako binili tong mga ganitong platter cutter, hindi ko planong mag-cut ng mga sobrang hahaba. Mas gusto ko talaga yung pulido yung detalye. Pero kung magka-cut kayo ng mga mahaba in the near future, I highly suggest na bumili na lang kayo ng Kuyi platter cutter. Kasi ayun, nakakapag-cut siya ng mga mahaba. Although, hindi siya ganun kapulido when it comes kung sobrang detailed na nung kinakat ninyo. Ibig kong sabihin nung mga maliliit. Kasi si Cameo, ang pinakabentahe niya, napaka-accurate niyang mag-cut, lalong-lalo na kapag detailed or maliliit. So, ayun lang. Sana nakatulong ako mga tropa kung papaano nyo maiiwasan yung paglihis ng inyong mga cutting mat. At isa pa, yung wala na siyang grip, yung nawawala na siya ng dikit. Napaka-importante na madikit din yung ating cutting mat. Ayun yung isa sa mga dahilan. So, additional tip, lalagyan nyo bawat corner yung inyong mga cutting mat para hindi siya talaga gumalaw-galaw. Every corner, lalagyan nyo ng tape. Kahit na may adhesive pa siya or madikit pa siya, para hindi kayo masayangan ng mga materials, i-make sure nyo na lang din na merong
nakalagay na tape, 'di ba? So anong gusto nyo? Makapag-consume kayo ng tape or makapag-consume ulit kayo ng inyong mga vinyl sticker, 'di ba? Para mas maayos, maglagay ka na lang ng tape bawat corner. So ayun lang, dito na natin tapusin to. Sa mga gusto mag-avail ng mga sticker template natin, message lang kayo sa ating Facebook page, at kung gusto nyo ring mag-avail ng mga Canva Pro, like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye! Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampo.